Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Muli tayo magbubulay-bulay ng kanyang salita sa araw na ito. Ang atin pong pagbubulayan ngayon ay hango sa aklat ng mga awit 51 verse 10 na sabi dito, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang pusong tapat. Ang mga awit 51 ay isinulat ni Haring David pagkatapos niyang magkasala kay Bathsheba at sa kanyang asawa na si Uriah. Matapos siyang sawayin ng propetang si Nathan, napagtanto niya ang bigat ng kanyang kasalanan. At ang kanyang tugon ay hindi pagdadahilan, kundi pagsisisi. Sa gitna ng kanyang pananalangin, ito ang naging sigaw ng kanyang puso. Isang pusong tapat na sa aking likhain. Ano ba ang kailangan ng pusong tapat? Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang marunong magkunwaring banal. Pero sa totoo, ang puso nila ay wasak, madumi at malayo sa Diyos. May isang binatang lalaki na lumaki sa simbahan. Matalino siya, aktibo, at hinahangaan ng marami. Ngunit, sa likod ng kanyang mga gawa, may tinatago siyang kasalanan. Lulong siya sa pornografiya, kasinungalingan, at pagmamataas. Sa tuwing pupunta siya sa altar, may dala siyang guilt. Isang gabi, sa isang youth camp, narinig niya ang mensaheng ito mula sa awit 51 verse 10. Hindi na niya napigilan ang iyak niya. Bumagsak siya sa altar, humingi ng tawad at buong puso niyang sinabi, Panginoon, palitan mo ang puso ko. Hindi ko na kayang ayusin ito. Kailangan kita. Mula noon, nagbago ang kanyang buhay. Ngayon, isa na siyang lingkod ng Diyos at ginagamit siya bilang tagapayo sa mga kabataang naliligaw rin ng landas. Kapatid, gaano man kabigat ang kasalanan mo, hindi ito mas mabigat sa biyaya ng Diyos. Huwag mong subukang ayusin ang puso mong basag. Ipagawa mo ito sa Diyos. Ikalawang puntos na ating makikita sa talatang ito ay tanging ang Diyos ang makalilikha ng bagong puso. Ang salitang ginamit ni David na likhain ay mula sa Hebreong bara. Ito rin ang ginamit sa Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimulay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi ito simpleng pag-ayos o reforma. Ito'y ganap na bagong nilikha, isang bago at nilinis na puso. Kaya nga ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, If anyone be in Christ is a new creation, all things are past, now become new. Kapatid, ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa sariling sikap lamang. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ikaw man ay pagod na sa paulit-ulit na kasalanan, panahon na upang ipaubaya mo sa Diyos ang iyong puso. Kailangan natin ang Diyos ang siyang kumilos sa ating buhay.
Isa pang bagay na ating makikita sa talatang yun ay bagong damdamin o bagong buhay. Sabi niyang ganyan ay likhain mo ang bagong buhay. Hindi lang sa puso ang binabago ng Diyos, kundi pati damdamin. Kapag binigyan ka niya ng bagong damdamin, mararamdaman mong muli ang kagalakan sa pagsamba, sa panalangin, at paglilingkod. Ito ang tanong, kailan ka huling umiyak sa presensya ng Diyos? Kailan mo huling hinangad na maranasan siya ng lubos? Kapatid, ngayon na. Kung si David na hari ay nagpakumbaba, dapat tayo rin. Kung siya'y lumuhod, tayo rin ay dapat lumuhod. Ang panalangin niya ay maaari ring maging panalangin natin. Hindi mo dapat ipagpaliban, kundi sabihin mo sa Panginoon ang sinasabi ni Haring David, isang pusong tapat na sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kapatid, tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Kami po ay mga taong makasalanan, marumi, at madalas nagkukunwari. Ngunit gaya ni David, kami nauuhaw sa iyong pusong tapat. Panginoon, likhain mo po sa amin ang isang pusong tapat. Linisin mo po ang aming damdamin. Palitan mo ang aming mga maling hangarin at bigyan mo kami ng damdaming nauuhaw sa katuwiran. Tulungan mo kaming hindi na bumalik sa kasalanan, kundi mamuhay sa kabanalan. Ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na pagbabago. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong habag. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.